Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig na fans at siyempre sa inyo po, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Michelle at gusto ko po sanang i-share ang karanasan ko noong mamatay ang nanay. Ako po ay nakatira sa puder ng asawa ko, kaya nang mamatay si nanay ay bumisita kami ng anak ko sa Pangasinan nang magkaroon ng padasal para sa 40 days ni nanay. At nung gabing iyon ay nangyari ang katakot-takot na pangyayaring hindi namin makakalimutan. Pababa po ang daan kung saan nakatira ang nanay ko at madadaanan muna ang kabahayan na palagay ko'y magtatagal ng halos 1 minutong paglalakad. Halos nasa dulong bahagi ang bahay ng nanay ko. Kasunod nito ay ang bahay ng aking auntie. Habang natutulog kami ng aking anak ay nagising ako dahil nakarinig ako ng katok sa pinto. Nilibot ko ng tingin ang paligid. Nakita kong wala si auntie na kanina lang ay natutulog sa kama kasama si uncle. Nasa iisang kwarto lang po kasi kami. Sa sahig kaming mag-ina natulog at meron kaming kulambo. Bago po makapunta sa bahay na tinutulugan namin, ay madadaanan ang isang poso kung saan doon kami nag-iigib ng tubig. Habang naririnig ko ang mga katok sa pinto, ay ginigising ko na ang aking anak. Medyo nakakakilabot po kasi ang mga katok na yon. Mabagal na parabang nagbibilang bago muling sundan ang unang katok. Nang magising na ang anak ko, ay tinanong ko siya ng pabulong kung naririnig niya ba ang kumakatok. Pupungas-pungas siyang tumango sa tanong ko. Pagkatapos ay hinintay namin kung sino ang magbubukas ng pinto at papasok sa kwarto. Maya-maya po ay mas lalo kaming natakot. Naririnig na namin kasi na parang binubomba ang puso. Madaling araw na po kasi at wala namang mag-iigib ng ganoong oras. Nang matapos ang pagbubomba sa puso, ay nakarinig kami ng mabagal na paglalakad papunta sa aming tinutunugan. Dinig na dinig ko po ang mabibigat nitong hakbang. Doon na ako nagsisigaw dahil pakiramdam ko ay ibang tao ang gustong pumasok sa kwarto. Narinig ako ng pinsan ko at dali-daling pumunta sa amin ng anak ko. Mabilis na pumasok ang pinsan ko sa kwarto at tinanong kung napapano raw ba ako. Inakala po niyang hinihika daw ang aking anak. Umiling ako sa kanya at hindi makapagsalita ng maayos. Pautal-utal kong tinanong kung nasaan sina auntie at uncle. Sinabi niyang maaga raw silang nagpupunta sa palengke para mamili. May kalayuan po kasi ang palengke sa aming lugar. Tapos tinanong ko kung sino ang nagbobomba ng poso. Nakakunot ang noo ng pinsan ko na parang naguguluhan siya. Sinabi na lang niya na baka raw nananaginip lang ako. Kinaumagahan ikinuwento ko sa kanila ang buong nangyari. Nagulat sila. Ang sabi nila, kausapin ko raw ang nanay ko dahil baka siya ang nagparamdam sa akin. Ganoong oras daw po kasi kung mag-ipon ng tubig ang nanay ko noong nabubuhay pa siya. Huwag ko raw takutin ang aking sarili. Sir Jupiter, dama ko rin ang takot dahil noon lang ako nakaramdam ng ganoon. Pero dahil inisip ko na baka nga ang nanay ko yun, kinausap ko po siya sa may poso. Sinabi kong huwag nang magparamdam sa amin ng apo niya at ipagdadasal ko ang kanyang pagtawid. Nang matapos po ang dasal namin para sa nanay ko, ay umuwi na po kami ng anak ko sa lugar namin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sir Jupiter, marami pong salamat sa pagbasa
sa aking kwento. Mga babae sa poso. Magandang gabi sa lahat at lalong higit sa mga masugid na tagapakinig. Isang napakalaking karangalan na makapagbahagi ako ng kwento tungkol sa aking karanasang kababalaghan at katatakutan. Ang istoryang ito ay naranasan ko noong ako ay nakatira pa sa dati naming bahay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Teresa mula rito sa Balayan, Batangas. Ako po ngayon ay 25 taong gulang na. Walang asawa at hindi ganoon kaalwa ng aming buhay, kaya naman hindi na ako nakatungtong ng kolehiyo. Sa ngayon po ay nagtitinda ako ng mga gulay sa palengke. Ito lamang kasi ang ipinamana ng yumao kong mga magulang. Nang mamatay sina nanay at tatay ay mag-isa na akong namuhay sa maliit naming barong-barong. Nakapangasawa na kasi si Kuya Brian, ang nag-iisa kong kuya, at lumipat na sila sa bayan dahil doon sila nagtayo ng negosyong talyer. Magmula nang maging solo na lang ako sa dati naming bahay, ay dito na nagsimula ang mga kabalaghan at katatakutang aking naranasan. Nakaririnig ako ng mga kaluskos sa aming lababo na parang may naghuhugas ng mga plato. Kung minsan ay may mga kaluskos naman na parang may naglalakad. At mula sa hindi kalayo ang poso ay nadidinig kong tila may nag-iigib at nag-uusap tuwing pasado 12:00 ng hating gabi hanggang 3:00 ng madaling araw. Bago ang lahat ng ito sa akin, kaya noong una ay naisip ko na dala lang ito ng kalungkutan dahil wala na akong kasama sa bahay. Sa totoo lang kasi ay hindi ako naniniwala sa mga aswang, engkanto o multo dahil lumaki kaming sanay sa dilim dahil liblib ang aming bahay. Gasera lang din ang tanglaw namin tuwing gabi. Matapos kong maging mag-isa sa buhay ay napatunayan kong mayroong mga hindi pang karaniwang nilalang at bagay na kasama natin. Totoo sila at hindi gawa-gawa lang. Isang buwan pagkamatay ni nanay, pauwi na ako ng bahay galing sa palengke nang masalubong ko si Kunching. Isa siya sa mga suki namin sa palengke. Binati niya ako kasabay ng tapik sa balikat. Nahirapan daw siyang hanapin ang bahay namin. Mabuti na lang daw at nakita niya si nanay malapit sa may poso namin. Sinabi pa niya na nauna raw pala itong umuwi sa akin. Naiabot na niya ang hinihinging serpentina ng nanay ko. Nagtaka ako noong sabihin niya yun, kaya hindi agad ako nakaimik. Kinausap niya ulit ako at sinabing, sabihin ko raw kay nanay na pasensya na at ngayon lang niya naihatid ang halamang gamot. Pagkatapos po noon ay nagpaalam na siya dahil gagabihin daw siya sa daan. Pagkaalis po niya, Sir Jupiter, ay nagmadali kong tinungo ang poso pero wala akong nakitang tao roon. Kaya naman patakbo akong umuwi ng bahay. Nagulat ako nang bahagyang makita sa mesa ang supot na naglalaman ng serpentina. Kinabukasan nang bumili si Aling Kunching, ay kinumpirma ko sa kanya kung si nanay ba talaga ang napagbigyan niya ng serpentina. Nang kumpirmahin niyang si nanay nga raw, saka ko na ibinalitang 1 buwan ng patay ang nanay ko. Sir Jupiter, sa takot po niya sa sinabi ko, ay hindi na siya bumili uli sa akin simula noon. Lumipas pa ang maraming linggo. Hindi naman ako nabagabag sa nangyari kaya naging normal pa rin ang lahat para sa akin.
Nagpatuloy lang ang mga kaluskos na naririnig ko sa lababo, ang mga kaluskos ng paa at mga maingay na nag-iigib sa poso tuwing madaling araw. Hanggang sa may pagkakataong sinubukan kong silipin kung mayroon nga bang talagang tao sa lababo. Patayo na sana ako noon para pumunta sa lababo nang biglang may tumalon na pusang itim sa bintana ng tinutulugan ko. Nakabukas lang kasi yun para palaging pumasok ang hangin. Sa gulat ko ay napamura ako at naihagis ko pa ang gasera na muntik sumunog sa bahay. Natawa na lang ako na nainis sa sarili ko dahil nagiging bigla akong magugulatin at matatakutin dahil sa mga nangyayari. Saka ko napansin na wala na ang mga ingay na istorbo ko ata sa isip-isip ko. Ilang araw ang nagdaan pagkatapos noon ay pasadyang dumaan si Kuya sa palengke para kumustahin ako. Naikwento ko rin sa kanya ang naging karanasan ko at ni Aling Kunsing sa mga nakalipas na linggo. Tila hindi naman nagulat si Kuya Brian sa aking mga ikinuwento. Nagsabi lang siya na palagi akong manalangin at mag-ingat. Pinayuhan niya rin ako na lumipat na sa bayan at ibenta na lang ang aming bahay. Para lang matigil siya ay nagsabi na lang ako na pag-iisipan ko. Lumipas na naman ang gabi. Kinailangan kong bumangon ng maaga dahil maaga rin kaming maghahango ng mga gulay. Pasado 3:00 nang mag-ayos ako at maglinis ng katawan para makalarga na. Subalit dahil sa ubos na ang nakaimbak na tubig sa banyo ay saglit akong pumunta sa poso para mag-igib. Binitbit ko ang gasera dahil nawalan ng baterya ang flashlight na lagi kong ginagamit tuwing maglalakad ng gabi. Habang naglalakad papunta sa poso ay bigla na lang sumagi sa isipan ko ang babaeng napagbigyan ni Aling Kunsing ng serpentina. Naisip ko yun dahil nadinig ko na naman kasi ang tila nag-uusap sa bandang posohan. Nang malapit na ako roon ay naaninag kong may 2 babae na nakatalikod sa akin at nakatayo ng paharap sa poso na tila nagbubungis-ngisan. Nakasuot sila ng mahabang puting bestida, mahahaba ang buhok at parang bang mapuputla ang kutis. Mga nakayapak lamang sila at basa rin ang damit, pati ang buong katawan. Nakaramdam na ako ng kilabot noon. Alam ko na hindi sila pangkaraniwan, subalit hindi agad ako lumayo. Nanaig pa rin kasi sa akin na makita kung sino-sino nga ba ang mga taong nag-iingay sa poso tuwing madaling araw. Iniangat ko ang gasera at itinapat para mas maaninag ko sila. Nagsalita ako at tinanong kung sino sila. Pagkatapos kong magsalita, ay bigla silang nanahimik. Nanatili naman ako sa aking kinatatayuan habang nakaangat ang hawak kong gasera at sa kaliwang kamay naman ang balde. Inulit ko ang pagtatanong, subalit hindi pa rin sila kumibo. Kaya naman nagpasya na akong humakbang papalapit. Pero bago pa ako makahakbang, ay bigla na lang humangin. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa malamig na hangin. Sinabayan pa ng pagaspas ng mga dahon sa puno at mas lalo akong kinilabutan dahil ang gasera ay nag-andap-andap pa ang ningas. Napatingin ako sa poso. Naaninag kong nakaharap na ang 2 babae sa akin, subalit hindi ko makita ang mukha nila dahil nakayuko sila at natatakpan ang mukha nila ng basa nilang buhok. Mas lalong nanindig ang balahibo ko nang tuluyang namatay ang gasera. Agad ko itong sinindihan at laking gulat ko nang pagbalik ng liwanag ay nasa harap ko na ang 2 babae. Pagkatapos ay bumangis-ngis sila pero hindi ko pa rin makita ang mukha. Hindi agad ako nakakilos, dala ng matinding takot at pagkabigla.
Nang mahimasmasan, ay napamura na lang ako. Dala ng nerbiyos ay naihagis ko ang balde at parang nagalit ang mga babae dahil sa ginawa ko. Huminto na naman sila sa pagbungis-ngis. Napalitan yun ng ungol. Parang isang aso na handang manakmal. Palakas yun ng palakas hanggang sa manuot sa pakiramdam ko ang galit na meron sila. Nang mapagtanto ko yun ay naisip kong ihagis sa kanila ang gasera, subalit bigla akong hinawakan ng isang babae. Doon ay nakita ko ang kanyang muka. Galit siya, nanlilisik at pulang-pula ang mata, maputla ang mukha niya at naglalaway pa. Hindi kinaya ng tapang ko ang kanyang mukha, kaya nagpumiglas ako habang sumisigaw ng saklolo, kahit pa alam kong walang makaririnig sa akin ng oras na yun. Sa sobrang takot ay napapikit ako, napaluha at naihina rin. Nang makapiglas ay dali-dali akong tumakbo pa uwi ng bahay. Hindi na ako naligo sa sobrang pagnanasa kong makaalis sa lugar na iyon. Pumunta ako sa palengke na lutang dahil sa mga nangyari. Nang mag-umaga na, ay pinuntahan ko si Kuya Brian at kinuwento ang lahat sa kanya. Nagpasya kaming ibenta ang bahay sa murang halaga, subalit bago yun, ay pinabindisyonan muna namin ito, pati ang poso. Doon ko nalaman ayon sa iba naming kapitbahay na ang nakikiigib sa amin ay matagal na nilang alam na mayroong mga kaluluwang namamalagi sa lugar na iyon. Ikinuwento rin sa akin ni Kuya Brian na ayon mismo kay tatay, noong bata pa raw ako nang bungkalin daw ang lupa para tayuan ng poso, ay mayroong nahukay na 2 kalansay. Marahil yun nga ang mga babaeng nagpapakita sa poso. Kung ano man ang kanilang dinanas, ay sana manahimik na sila dahil sa napabindisyonan na namin ang lugar. Sa ngayon ay pansamantala akong nakatira kina Kuya Brian habang patuloy na nagtitinda ng gulay, naghahanap ng bagong bahay na titiran ko. Nawa ay maging aral din sa ating mga tagapakinig ang aking karanasan na kailangan din nating paniwalaan ang mga bagay na hindi pangkaraniwan. Hindi lang tayo ang nilalang na naninirahan dito sa mundo. Engkanto sa Poso. Sir Jupiter, ako po si John Art. Dito po sa amin ay may isang poso na pwede gumamit ang kahit sino. Ipinatayo po ito ng barangay namin dahil malayo kami sa bayan kung saan may linya na ng tubig. May ilan po sa amin na gumawa ng balon ng tubig para may sariling igiban. Masaya po dito sa amin, lalo na ang mga bata na nag-i-enjoy maligo sa poso. Tahimik po ang barangay namin at dahil magkakakilala ang lahat, ay masasabi kong wala pong krimen dito. Medyo bundok po ang lugar namin at maraming puno. Kapag umuulan, lumalabo ang tubig sa balon, kaya marami ang pumipila sa poso para mag-igib. Luma at gamit na ang poso kaya nagkaroon na ng singaw. Naging mahirap ang paglabas ng tubig. Kailangan pang buhusan ng tubig para sunduin ang tubig sa ilalim ng lupa at lumabas sa poso. Medyo matagal nga lang ang pagbobomba. Tiyagaan lang. Isang madaling araw, gumising kami ng kapatid kong si Eden para maagang mag-igib para makaiwas kami sa mahabang pila ng mga tao kapag nagtanghali na. May kalayuan ang bahay namin sa poso, kaya may dala kaming kariton. Nakasakay doon ang lahat ng galon namin, pati ang mga timba at drum. Madilim pa po ito.
Hindi pa sumisikat ang araw, kaya maririnig ang huni ng mga insekto sa mga puno. Pati ang mga tandang na alaga ng mga kapitbahay namin. May dala kaming flashlight na debaterya para tanglaw sa daan. Wala pa po kasing poste ng mga ilaw. Habang papalapit po kami sa poso, naririnig namin ang mga ingay, parang mga babaeng nagtatawanan. Napakamot ako ng ulo dahil sa inis. Akala ko kasi ay nauna kami, pero may mas nauna pa pala sa amin. Matagal pa naman bombahan ang poso. Matagal makakapuno ng mga lalagyanan dahil mahina ang lumalabas na tubig. Sinabihan ako ni Eden na bilisan daw namin at pumila na. Baka raw kasi dumami pa ang tao, kaya itinulak ko ng mabilis ang kariton. Habang papalapit kami, naaaninag na namin ang mga tao sa puso. Mga kakaiba sila dahil sa suot nila na hindi kagaya ng sa amin. Ang mga babae ay mahahaba at magagara ang damit. Ang mga lalaki naman ay kakaiba rin ang suot. Mahahaba ang manggas ng damit at may guwantes pa sila. Ang sapatos nila ay patulis ang harapan. Matatangkad po sila. Parang ang saya-saya nila habang nag-iigib. Kahit madilim pa ang paligid ay nakikita namin sila dahil parang nagliliwanag ang kanilang suot. May ilan sa kanila na nakatayo lang na parabang nagbabantay. May hawak silang putol na sanga na pinalilibutan ng mga alitap-tap. Napahinto kami ni Eden at nagtanungan kami kung sino sila. Sabi ko ay parang mga dayo, pero taga saan kaya sila? Mukha namang mababait, kaya lumapit kami. Binati nila kami ng nakangiti. Halos hindi kami makapagsalita ng kapatid ko. Tinanong kami ng isang babae kung mag-iigib daw kami. Tumango lang ako, tapos itinuro niya ang poso. Nang tingnan ko ang poso, naggulat ako dahil malakas ang buga ng tubig. Ang ipinagtataka pa namin ni Eden, gumagalaw ang hawakan ng poso na para bang binubomba ito pero wala namang kumahawak doon. Napapitlag ako nang magsalita ang isang lalaki. Sinabi niya, punuin na namin ang mga lalagyan kasi malapit na raw silang umalis dahil magliliwanag na. Sa pag-alis daw nila, mawawala na ang tubig. Mahihirapan daw kaming mag-igib. Mabilis naming isinahod ang mga lalagyan namin sa poso. Tuwang-tuwa ako, Sir Jupiter, kasi napakalakas ng tulo ng tubig. Malamig ang tubig at napakalinaw pa. Habang nagpupuno kami ng mga galon, ay hindi ko maiwasang tingnan ang mga dayo. Mga kakaiba kasing tao. Noon lang ako nakakita ng kagaya nila. Nasa isip ko ay mayayaman sila. Pero bakit sila nag-iigib ng tubig? Nang makatapos na po kami sa pag-iigib, ay hinagilap ko sila. Parang malalakas silang nilalang dahil nabubuhat nila ang malaking drum. Pinapasan lang nila ito, pati ang mga babae ay nagpapasan din. Tumingin pa ang babaeng kumausap sa akin bago niya buhatin ang drum. Ngumiti siya na parabang nagpapaalam. Ngumiti rin ako at nagawa ko ng makapagsalita ng salamat po. Kasi hindi kami napagod sa pagbomba ng poso. Kumindat lang po siya at pagkatapos ay pinasan na ang drum na malaki. Ipinatong niya ito sa ulo niya at saka sumunod na sa mga kasamahan niyang naglalakad ng palayo. Tinatanglawan sila ng mga kasamahan nilang may dalang sanga ng kahoy na nagliliwanag. Tinitingnan namin ni Eden kung saan sila liliko, pero tuloy-tuloy lang sila sa paglakad hanggang sa unti-unting lumabo sa paningin namin. Bago pa lumiwanag, ay naglaho na sila. Nagkatinginan pa kami ni Eden. Nagulat pa kami ng kapatid ko nang biglang tumunog ang bomba.
tumaas na pala ang hawakan nito. Dumikit na sa katawan ng poso. Hindi na ito gumagalaw mag-isa. Wala na rin ang malakas na tubig na lumalabas sa poso. Bago pa may dumating na mga tao ay nagsimula na kami ni Eden na itulak ang kariton namin. Habang kami ay papauwi, nagtatanungan pa rin kaming dalawa kung sino pa sila. Pero sinabi ko sa kapatid ko na sa amin na lang kung ano ang nakita namin. Hindi namin ikikwento sa iba, baka kasi hindi kami paniwalaan. Naisip ko rin ang daan na pinuntahan nila ay walang kalsada. Papunta yun sa gubat. Kaya naisip ko na hindi sila mga tao. Maya-maya po ay nakita naming dumarating ang tatay namin. Sinusundo talaga niya kami kapag pauwi na kasi mahirap itulak ang kariton. Mabigat dahil puno na ng laman ang lalagyan. Sir Jupiter, minsan nag-iigib pa rin kami ni Eden ng ganoong oras baka kasi makita namin uli sila. Pero hindi na po iyon nangyari. Pinalitan na rin po ang poso namin kasi tuluyan na itong nasira. Bata pa po kami nang mangyari yun. Pero ngayon may pamilya na po ako. Ang kapatid ko naman ay may asawa na rin at nasa bayan na sila nakatira. May linya na po kami ng tubig at kuryente. Wala na rin ang poso na iniigiban namin dati dahil tinayuan na po ng bahay ng may-ari ng lupa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Marami pong salamat